my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. May kalayaang pumili, nilikha ng Diyos, nabubuhay ng may pag-asa. Tulad ng ibon, walang pagkaalala, sa himpapawid umaawit. Kaya't aking kapatid, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, hindi ka mamatay. Tayo'y naligtas, di sa sariling gawa, tiwala sa Kanyang kalinga. Ang tao'y nabuhay, malayo sa Kanya, isinilang tayong mahina. Kasalanan ang iniisip at pag-asa'y napawid. Ngunit aking kapatid, huwag mag-alala, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, hindi ka
Amen. God first morning po mga ka-COP for Christ. Kamusta po kayo? Maligayang araw ng Sunday po sa ating lahat ngayong umaga na ito. Patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sapagkat makakasama natin muli siya sa lesson, reflections, and prayers. Ano po? God first morning po dyan sa inyo. Sister Teresita Direct Reyes, Nanay Nerissa, kaya din kay Ate Revi, Sister Belinda, Ate Mitch, Sister Shirley at Sister Vicky. Yung iba papasok pa lang ano. At purihin ang Panginoon sa umaga nito. Ngayon ay teka lang. Ibigay natin kay Pastor para sa message sa umaga na ito. Tungkol sa ating baka ating malimutan. Ano po. Pero teka, hanapin ko lang bakit nawala. Dapat naka-ready na ito. Wait lang ha. Ayan, nandito siya sa January 12. Ngayon ay January 12 talagang ang araw ay nagtutumulin mga kapatid. Napakabilis ng araw. po sa inyo tain at sa pong araw sa ating pong may Panginoon Diyos. araw sa ating pong God First Morning. So, ang ating pong title ngayon ng ating reading ay may pamagat po na maging maingat sa inyong mga pangako sa Diyos. Maging maingat sa iyong mga pangako sa Diyos. Ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa Samuel 3, 8 at 9. At ang sabi po dito, at nalalaman ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli, tumayo ka, higa ka. At kung tawagin kaniya ay iyong sabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig po ang iyong lingkod. So ito pong talatang ito ay hinango mula sa karanasan po ng pagkakatawag kay Propeta Samuel. Siya ho ay nagnanais na magpagamit sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa storya ng ating pong pagbabasa sa ating pong schedule ngayon na karanasan ni William Miller. Pero minsan, ayaw nating makinig. Ganito ang katunayan, katayuan ni William Miller. Kahit na ang mga tainga ng kanyang budhi ay tumutunog sa utos na bigyan ng babala ang mundo, sa panganib na darating, wala siyang kagustuhang gawin iyon. Kaya sa kanya pong quote ay sinabi niya, sabi po niya ni William Miller, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maiwasan ang sumbat na mayroon akong kinakailangan gawin. At naisip ko na sa pamamagitan ng malayang pagsasalita ng lahat tungkol dito, na kailangan kong gampanan ang aking tungkulin at magtatatag ang Diyos ng kinakailangang kasangkapan para sa pagsasakatuparan ng gawain. Nanalangin ako na makita ng ilang ministro ang katotohanan at italaga ang kanilang sarili sa pagpapahayag nito. Narito, mayroong isang madaling gamitin na solusyon. Kumuha ng ilang ministro upang gawin ang aking gawain. Nakarating ako sa konklusyon na kung ang iglesia ay aasa sa mga ministro upang tapusin ang gawain ito, ay magtatagal ng kaunti kaysa walang hanggan. Ang masamang balita tungkol sa mabuting balita ay
tinatawag ng Diyos ang bawat isa sa atin upang gawin ang ating bahagi, mga kapatid, no? So talagang ang gusto niya sana, ministro na lang ang gagawa nung binibigay sa kanyang tungkulin ng Panginoon, sa kanyang natuklasan ay maibahagi. Pero talip ay nalaman niya sa kanyang sarili, magtatagal itong ating gawain ito kapag sa ministro lang natin ito ipinagawa. Ngunit iyon ang ayaw gawin ng taong si William Miller sa pag-asang makapagpapatotoo sa pamamagitan ng kahalili. Sa wakas ay nakarating siya sa dahilan ni Moses. Sinabi ko sa Panginoon na hindi ako sanay sa pagsasalita sa publiko. Wala akong kinakailangang mga kwalifikasyon upang makuha ang atensyon ng isang tagapakinig. Iyan. At iba pa. So nangatwiran siya, wala po ako Panginoon, katulad ni Moses, na marunong magsalita. Wala akong propesyon. Hindi ako tapos. Ngunit hindi siya nakahinga ng maluwag. Sa loob ng 9 na taon, nakipagpunyagi si Miller sa pananalig na mayroon siyang tungkuling dapat gawin para sa Diyos. Pagkatapos isang Sabado, noong mga taong 1832, ay umupo siya sa kanyang mesa upang suriin ang isang detalye ng aral ng Biblia. Bigla siyang nabigla sa paniniwalang kailangan niyang maging aktibo para sa Panginoon. Sa matinding paghihirap ay sumigaw siya na hindi siya makakapunta. Talagang mabigat ito, mga kapatid. Talagang ang kanyang loob ay hindi talaga malakas ang loob niya. Bakit hindi? Dumating ang sagot. At pagkatapos ay binigkas niya ang lahat ng kanyang mga palusot na dahilan. May imbitasyon sa kanyang dumating, mga kapatid. Pinangako niya sa Panginoon. So siya ay may imbitasyon at hindi siya makakapunta. Sa wakas, ang kanyang pagkakabilisa ay mas tumindi na anupat nangako siya sa Diyos. Nagagawin niya ang kanyang tungkulin kung tatanggap siya ng paanyaya na magsalita sa publiko tungkol sa paksa ng pagparito ng Panginoon. Dahil doon ay nakaranas siya ng kapahingahan. Ay, katwiran na siya. Sabi niya, Panginoon, di ako makakapunta. Iniimbitahan mo ako, hindi ako makakapunta. Pagka meron ako natanggap na imbitasyon, pupunta ako. Abay, doon siya nagkamali, mga kapatid. Sabi ko dito, mga kapatid, kung tutuusin, siya ay 50 taong gulang na ang mga panahon. At walang sino man ang humihiling sa kanya na ihirap ang paksa noon. Nakaramdam siya ng kalayaan sa wakas. Kala niya nakalusot siya. Ngunit sa loob ng kalahating oras ay nakatanggap siya ng ganoong imbitasyon. Yan na, hindi na maiiwasan. At kasabay nito, ang isang saglit ng galit dahil sa hindi siya kailanman nangako sa Diyos ng anumang bagay. Nang hindi sumagot ay padabog siyang lumabas ng bahay. Matapos makipagpunyagi sa Diyos at sa kanyang sarili sa loob ng halos 1 oras, sa wakas ay pumayag siyang mangaral kinabukasan. Ang sermon na iyon ang simula ng isa sa pinakamabungang ministeryo noong kalagitnaan ng 19 na siglo. Ang aral po natin, mag-ingat sa ipinangako mo sa Diyos. Maaaring higit pa ang nasa isip niya para sa iyong buhay kaysa pinapangarap mo. Wow, mga kapatid, this is very, very inspiring devotional for this morning. Katulad ni Miller, mga kapatid, tayo po marahil ay nakakaramdam na tayo po ay hindi karapat-dapat. Hindi po tayo qualified sa ating pong taglay-taglay na katotohanan. Maaring meron tayong tinanggap din na panawagan sa Diyos na tayo po ay humayo at tayo po ay
magbahagi ng salita ng ating Panginoon, pero nag-aatubili po kayo sapagkat kayo'y mahina ang loob, kinakabahan, at tayo po mga kapatid ay nahihiya marahil dahil sino ba naman tayo? Wala naman tayong tinapos. Hindi naman tayo katulad ng mga pastor, ng mga doktor, o mga qualified people na maaaring maging minsahero ng Panginoon, maging tagapagdala ng balita ng ating Panginoon. Pero nandoon sa loob natin, tinutulak tayo ng, alam nyo mga kapatid, naranasan nyo na ba yun? Talagang hindi nyo mapigil. Talagang every time na mayroong pagkakataon ay parang gusto nyo sana magsalita, pero nahihiya po kayo, wala kayong lakas ng loob, wala kayong bibig tulad ni Moses, hindi kayo matatas magsalita. Pero si William Miller ay meron siyang taglay na mensahe. At ito nga po yung pinag-aralan niya ng mahigay lahat tuhanan, mga kapatid, taglay na mensahe. Hindi na niya talaga mapigilan ang sarili niya, pero kinakailangan ito'y makarating dahil ito'y pag-asa ng mga tao, ang second coming ni Jesus. Kaya nga, siya habang sa kanyang pakikipagpunyagi, nangako siya sa Panginoon, Panginoon, pagka ako ay mabigyan ng pagkakataon, sige po, ako ba'y magsasalita? Yun ang pagkakamali niya. Nung nangako siya sa Panginoon, mga kapatid, mas maganda yung plano ng Diyos. Hindi siya makaiwas. Dumating ang isang imbitasyon at siya ho ay inaanyayahang magsalita sa isang pagpupulong. Mga kapatid, ang mensahe po ay kung tayo ay magbigay ng isang pangako para po sa isang gawain na tayo po ay involved, akala natin yun po ang pag-iwas natin sapagkat hindi tayo naman talaga iimbitahan. Hindi naman talaga tayo ang karapat-dapat doon. Pero meron po kayo sasabihin ay pinasasabi ng Panginoon, mag-ingat po kayo. Sapagkat yung mga iniisip natin, akala natin ay wala tayong magagawa doon, ay yun ang gagamitin ng Panginoon. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Yung mga taong ang tingin sa sarili nila ay parang walang maiko-contribute, umiiwas. Pero mga kapatid, tayo tulad Miller na hindi mga qualified, kayo ang bibig ng ating Panginoon. Huwag nating iasa sa mga ministro lamang at pastor ang pwede nating mai-contribute sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Ito po yung napakagandang reflections, mga kapatid. Ang ating pong pagiging misyonero ng ating Panginoon ay ibigay lang natin sa Panginoon, mga kapatid. Gaano man tayo kasimple, magpagamit po tayo sa Panginoon. Yung totoo pong mahirap, mga kapatid, sapagkat hindi naman madali magsalita tungkol sa bagay na ating natutunan. Pero magpagamit po kayo, mga kapatid. Huwag po kayo manghinang loob. Lakasan po niyo ang loob niyo. When you are given a chance to stand in the pulpit to say about God First Morning, to tell about missional evening, yung mga experience ninyo dito, sabihin niyo, mga kapatid, huwag kayo dapat may kapakumbabaan din. Bigyan niyo ng liwanag yung mga tao sa simbahan tungkol sa natuklasan ninyong kahalagahan ng giving plan, yung mga maliliit na mga katotohanan inyong alam, yung inyong natutunan, mga prinsipyo na gusto nyo i-share, na nai-apply nyo. Amen, mga kapatid. Salamat po, Pastor Jerry. Salamat po sa napakagandang presentation na yun, para sa araw na ito. Diyan, isang short but sweet, napakadaling intindi, napakadaling unawain, at lahat tayo nakaka-relate dyan. Natatawa ako, mga kapatid, kasi naririnig ko si Pastor Nelvin at si Mang Karim. Pinag-uusapan nila ako, Natatawa talaga ako, chinat ko si Pastor Nelvin. Pastor Nelvin, naririnig ko kayo, nag-uusapan niyo ako. So, yun, kasi nakalimutan yung i-off yung mic ng Zoom, Teka mo kung may iBag pa ako, Napuyat na naman kagabi, po. Nag-meeting kami churchboard na tapos ng 7:35 yata, baga mga alas 8, nakauwi kami ng around 8. Nakatulog na 9 p.m. Puyat na naman. Ganun pa man ay magpapatuloy tayo. Huwag lang mag-araw-araw at ako ay makakabawi din, po. So, ayan, reflect tayo. Napakaganda, Una sabi dito, The Struggle. Sa title pa lang, ang ganda ng title, mag-ingat tayo sa mga pangako sa Diyos. Mag-ingat sa iyong mga pangako sa Diyos. Mag-ingat kapag mangako ka sa Diyos, baka hindi mo kahinto pa rin, po.
Nangyari na ba sa inyo yan, mga kapatid? Mayroong isang kwento kahapon si pastor na isang ginamit niyang illustration tungkol doon sa sa mag-asawa yata, na kapag kanilang naibenta yung kanilang mga ari-arian ay ibibigay nila sa gawain. Nung kanilang nabenta na hindi nagbigay, mga kapatid, nangako sa Panginoon pero hindi nagawa. Siguro nang hinayang or hindi natin alam kung anong dahilan, pero sa ating buhay, kapag tayo nangako sa Panginoon, siguraduhin natin na gagawin natin dahil ang pangako ng Panginoon sa atin ay lagi niyang tinutupad, mga kapatid. So point number one, struggle with God's calling. Nag-i-struggle tayo sa tawag ng Panginoon sa atin. Bakit? Dahil alam natin na di natin kaya, kagaya ni William Miller, sabi niya, wala akong karunungan na gawin yung mga bagay na yan. Dapat mga ministro na lang ang gumawa niya, mga pastor. Ngunit abutin ng mas mahigit sa forever, sabi. Pero niya mas mahigit pa sa forever bago matapos ang gawain. Ibig sabihin walang katapusan. So ayan, si Miller ay isang halimbawa ng tumatanggi sa tawag ng Panginoon. Ngunit isa rin namang magandang halimbawa sa pagtanggap ng tawag ng Panginoon, kasi bandang huli tinanggap niya, nakuha sa panalangin. So ayan, si William Miller isang magandang halimbawa sa atin. Sa ating buhay, paano naman natin maya-apply yun? Tayo bilang isang mga mananampalataya dapat ay lumalago. Kaya nga itong COP for Christ, isang paraan para tayo ay lumago. Kapag ating nakita ang kabutihan ng Panginoon, sigurado mawawala yung ating selfishness, mababago yung ating buhay. Bakit? Magiging God first na tayo. God first ang unahin natin sa lahat ng bagay. At pagka ganon, lalakas na yung loob sa tulong ng Holy Spirit. Makakatayo ka sa harapan. Una-una, subukan mo sumama sa mga awit. Subukan mo rin sa mga prayers, testimonies, na hindi mo mamamalayan, tumatayo ka na sa message, short message, di ba? Ganyan ako nagsimula, mga kapatid. At hindi ko rin namamalayan. Dati, sabi ko, kahit sa tatayo ako, wag lang sa divine. Pampihira ngayon, kahit pa paano, nakakatayo sa divine, kahit maigsi lang, hindi ko kayang tumayo ng matagal, So, ganun pa man ay ang Panginoon tinutulungan tayo. So, yan, pangalawa, importance of obedience to God's call. May kahalagaan ng pagsunod sa pagtawag ng ating Panginoon sa atin. Dahil kapag tinawag tayo ng Panginoon, sigurado sa maganda yon. Hindi tayo tatawagin sa pangit. Kaya dapat nating suriing mabuti kung ang ating tawag ay sa Panginoon ba. Baka naman kahawa yung tumatawag, delikado. Paano natin malalaman kung tawag ba ng Panginoon yun? Pagka mapapalapit tayo sa Kanya, sigurado tawag niya yun. Kapag naman mapapalayo tayo sa Kanya, ay naku, trap ni Satan yun. Kala natin blessing, pala, matatrap lang tayo. Papalayo pala kay Jesus, delikado po, Delikado. So yan. At ang pangatlo, God's greater plan for our lives. May mga mahalagang plano ng Diyos sa ating buhay. Yan ang kailangan natin makita, mga kapatid. So sabi ko sa isang nag-comment ako sa isang post kanina. Sabi ng isang kaibigan ko, pasalamatan natin kahit na mga maliliit na bagay lamang ang tumadating na blessing sa ating buhay. Sabi ko, tama. Pero matutunan din dapat nating pasalamatan ng mga kabiguan sa ating buhay. Sapagkat dito sa kabiguan na ito, kapag lumapit tayo sa Panginoon at pasalamat sa Kanya, ipapakita niya sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig. At itong kabiguan na ito magiging simula ng muling paglago. At pagtayo. Sa tulong ng Panginoon, tayo ay muling lalago, muling babangon. At siya na ay nagkukontrol sa ating buhay, mas malalong mabuti, dahil ang kanyang plano, kasama sa plano niya yung ating pagbagsak para tayo ay lumapit sa Kanya at muling bumangon ng mas matibay, mas matatag. So, yun, So, huwag tayong padalos-dalos sa ating mga pangako. Kaya ni William Miller, pupunta ako, susunod ako kapag may nag-invite. Ayun, may nag-invite. Lagot ka, William Miller. So, yun, napakagandang lesson sa ating sa mga ganito. Simple, short and sweet. Ngunit bago tayo manalangin, mga kapatid, yung isa pang mahalagang
mensahe sa umaga na ito, yung ating God First Morning doon sa CLPM. Tayo ay kukunik ulit doon, matututo ulit tayo. At tayo mag-reflect pagkatapos, tsaka tayo ay mananalangin, po. Tayo makinig muli doon sa kabila. Huwag po kayong maalis ulit, samahan niyo ako. At teka muna, nasa na yung aking. Ayan. Sige po. Si Pastor Nelvin yung host ngayon doon, Siya yung nag-host kasi may mga lakad yata yung mga pastors. May meeting yata sila, po. Sintay lang natin i-approve lamang ako ng ating mga kaibigan doon sa CLPM. Ayan na. Ayan. Alright. Mga gawain ay hindi po yun ang tunay na paglago. Kailangan makikita rin po sa ating sariling pananaw, makikita sa ating sariling katauhan, makikita sa ating sariling mga panalita ng ating pinupromote na mga panukala o mga gawain ay makikita mismo sa ating sarili, sa ating physical at ganoon po sa ating pong spiritual. So yun lang po, Pastor. Maraming mong salamat. Amen. Pastor, Amen. Maraming salamat po. Pastor Jerry? hindi ko mapigil eh. Ito mga kapatid, marami po sa atin na nagkakamali. Marami ang nagkakamali ng mga leaders na natatakot magturo ng stewardship kasi matitisod yung mga bagong kaanib. Wala nga silang hanap buhay. Palaging ganun po ang katwiran natin. Amen. Walang hanap buhay. Paano pa sila magaganyan-ganyan-ganyan? Dami pong katwiran mga kapatid. Alam nyo, kailan pa po niyo sila tuturuan? Pag mayaman na. Yun niya mahirap hindi magtapat sa mayaman pa. Mga kapatid, andaan po ninyo. This is the time whenever there are opportunities to nurture our members, nurture them in giving. Because in giving, they will be blessed. Sila po'y pagpapalain sa pagbibigay. Mga kapatid, ang sabi po ng pag-aaral, napakalaking problema po natin ang retention. No? Natatakot tayo. Palagi tayo nauubusan ng member. Kapapasok pa lang, 2 buwan, 1 taon. Wala na. Minsan nagsasama pa ng iba. Lalabas. Hindi na dumadalo. Alam niyo po ang sikreto, mga kapatid? Sikreto ho ng Panginoon ang sabi, for where your treasure is, there your heart will be also. Paano mapapalagay ang puso ng mga kaanib sa iglesia? Yun yung kanilang kayamanan o kahirapan, hindi nila mailagay sa iglesia. Hindi makaka-develop ng love ang mga tao kapag yung mismong mahalaga sa buhay nila, hindi nila isineshare sa gawain ng Panginoon. Kung gusto po natin silang ma-retain sa church, umpisahan na po natin silang turuang mag-share kung ano man sila sa kahirapan, sa kayamanan, sa anumang meron sila, talent, pag-awit, sa lahat ng meron sila mga kapatid. Ituro natin sa kanila, beginning ng kanilang spiritual life sa ating church. Turuan na silang mag-share kung ano man ang meron sila. Particularly sa mahalaga sa kanilang buhay. At ang pera ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Pag yan hindi natin kayang i-share, wala na tayo pang iba pang ma-share. Marami pong salamat. Okay po, pakinggan natin si Pastor Nelson Antonio. Salamat po, Pastor Jerry. That first morning, mga kapatid. Nais ko lamang basahin yung ating pinag-aralan kahapon patungkol sa mga ito, mga kapatid. Sa pagtuturo. At kung ito mga kapatid, binasa natin ito kahapon sa The Lord works to be maintained. Sabi niya. At kung ang mga tao ay magiging mga daluyan, kung saan ang pagpapala ng langit ay maaaring dumaloy sa iba, pananatilihin ng Panginoon ang daluyan na ibinibigay. So ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nagiging mapagbigay at nagiging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos, hindi ititigil ng Diyos ang pagpapalang ibibigay sa atin. Sabi pa, may karugtong pa yan, sabi niya, hindi ang pagbabalik sa sariling Panginoon ang nagpapahirap sa mga tao. Ang pagpipigil ay nagiging kahirapan. Kaya mga kapatid, ibig sabihin sa pagtuturo, mahirap man yan, bago minyagan man yan o hindi, mahalagang maituro natin sa kanila na ang pagpipigil ang siyang dahilan ng pagiging kahirapan ng isang tao. Spiritually, at ganoon din mga kapatid, at maging sa blessing ng Panginoon.
Kaya sabi ni Mrs. White, kung ang mga tao ay magiging daluyan kung saan ang pagpapala ng langit ay maaaring dumaloy sa iba, pananatilihin ng Panginoon ang daluyan na ibinibigay. Kaya ulitin ko, hindi daw yung pagbabalik sa Panginoon ang nagpapahirap sa mga tao, kung hindi yung pagpipigil ang nagiging kahirapan. Yan po ay maliwanag na sinabi sa atin pong pinag-aralan kahapon. Pagpalain tayo ng Diyos. Okay, thank you po. Sabi din po rito ni Brother Edmund Sabio, let us be like a positive virus para maging pandemic itong COP practice. Sabi nung mga bata, COP, do not delay. Ayan. Sabi rin naman po si Sister Rhea Necesito, kagabi po sa board meeting, ang planning namin, our district pastor po inumpisahan ng i-promote itong COP. Pinupulsohan po na po ang mga officers. It's true, iba-iba ang opinion pero naniniwala kami na ito ay maipo-promote at soon dadami na kami ng magpa-practice ng COP. Yan. So si Brother Melvin ay pakinggan natin, nagtaas ng kamay. Brother Melvin Bilasano. Ayan, God first morning po mga ka-COP for Christ, Pastor Jerry, Pastor Nelson, Pastor Nelvin. So natutuwa ako, nakahabol ako sa reflection time natapos yun sa amin sa live. Pero nandito pa rin kami mga discipleship ministry, mga loyalist members. So ayan, gusto ko lamang i-share, Pastor Jerry, Pastor Nelvin, Pastor Nelson, na isa ako sa mga na-bless dyan sa unang-una doon pa lang sa COP na yan, tsaka sa special 5 days na yung Bahan Church. Kaya naman kahapon, church board meeting namin sakto, ay humingi ako ng lakas ng loob sa Panginoon na ako na yung mga unang sinama ko yan sa agenda. Tama yung sabi sa comment, binasa ni Pastor Neville, maraming mga iba't ibang mga comment, pero sa tulong ng Panginoon yan ay magiging successful. So ang step 1 na ginawa ko ay education. Doon muna, sinunod ko talaga yon, nakuha ko notes kay Elder and Attorney Jonald na dapat talaga i-educate, at ang unang dapat na ma-educate ay ang church board members, mga officers ng church, dahil kami din yung unang magsasaganap nito, magpapatupad nito. Ngayon, pag na-educate na kami, kailangan yung commitment ng bawat isang leaders. And then, kapag aming nagawa na ito, tsaka namin ipapasok sa buong iglesia. Yan, salamat sa natutunan ko dito, at alam ko, ang Gapan SDA Church ay magiging COP for Christ, 10% or more. Nakakatuwa mga kapatid. Ako isang treasurer. Kahapon nung akong nag-counting kami ng assistant treasurer, may mga nakita na ako na nag-COP mga kapatid. Hindi pa man nasisimulan may nag-COP na. Bakit? Nakapakinig sila dito mga kapatid. Naunawaan nila. At ito ay maganda. Nakapagpapabago ng karakter, mawawala yung selfishness, na kung saan ito ay mantsa patungo sa kalangitan. At tunay na ako ay natutuwa, at sigurado ang Panginoon din ay natutuwa. Dahil tayo sa pangwakas, masisimula na ang pagbabago sa ating buhay. God first morning po mga ka-COP for Christ. Yun lamang po. Amen. Okay, salamat po. Sabi po dito sa writings ni Mrs. White, sabi po dito that there may be funds in the treasury for the support of the ministry and to meet the calls for assistance in missionary enterprises. It is necessary that the people of God give cheerfully and liberally. A solemn responsibility rests upon ministers to keep before the churches the needs of the cause of God and to educate them to be liberal. When this is neglected and the churches fail to give for the necessities of others, not only does the work of the Lord suffer, but the blessing that should come to believers is withheld. So yun po kasing number 1 na nakikinabang dito kapag tayo ay nagbabalik at nagbibigay sa gawain ng Panginoon ay yung mga membro. Hindi lamang pala yung ministry, kundi pati yung believers, yung kanyang blessing ay withheld. Pastor Jerry? Pastor, Yes, that is very serious to me mga kapatid. Yung pong quote na yan ay nagsasalita po sa akin mismo. Ako po mismo kinakausap niyan. Magiging malaking kasalanan ko po sa inyong lahat pag hindi ko po ito inilaunch.
Yan ho ang burden ko talaga mga kapatid. Ako po isang ministro. Habang nakikita ko po nakapos ang gawain, ang pagtustos sa gawain ng Panginoon sa mga local churches tuwing ako po umiikot, palaging pumipintig ang puso ko ng mabilis. Ano ang kailangan naming gawin, Panginoon? Nananalangin po ako. And the Lord revealed to us here, matagal na itong plano ng ating church. Isang banal na responsibilidad pala ng isang pastor na ituro po ang liberalidad. Kung ito po'y banal na responsibilidad ng pastor, hindi ba ito banal na responsibilidad ng church board? Hindi ba ito banal na responsibilidad ng elder? Ang masakit niyan mga kapatid, pag itinuturo mo ang liberalidad, hindi para lang sustentuhan ang gawain ng Diyos, kundi para rin umunlad ang buhay ng mga taong akala nila yayaman sila pagka winidhold nila, pagka nilang hinord nila, kinip nila yung anumang meron sila, akala nila uunlad sila, hindi, lalo silang sinusumpa, lalong nagiging scarcity ang buhay, lalong nagiging mahirap, ang church lalong nagsasuffer. Mga kapatid, it's time now to educate the people. It's time now to educate the people. Kung saan man kayo naroroon, leader po kayo, sumigaw po kayo mga kapatid. Sumigaw po kayo, magsalita po kayo na may kapakumbabaan siyempre. May pagmamalasakit, may pagmamahal sa mga taong. Huwag kayong basta-basta lang babanat. Pag-aralan niyo po yung step ninyo. Kausapin ng mga elder, kulitin ng mga elder, kulitin ng mga diakono, kulitin ng church board. Huwag kayong pupunta kagad sa congregation mga kapatid. Kulitin po natin ang mga elders, yung mga leader ng church. Tayo po muna magsimula mga kapatid. Gusto natin may mangyari dito sa church na ito para sa gawain ng Panginoon. Para umunlad ang mga mahihirap. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ito'y banal na responsibilidad natin. At ang sino mang pastor na lalaban dito, yung pastor na yan mananagot sa Diyos. Kung sino man ang mga leader na lalaban dito para paunlarin ang buhay ng mga kapatid, ayaw magturo ng liberalidad, mga kapatid, they will suffer consequences from the Lord. Because the Lord said, this is a solemn responsibility. Gawin po natin ito mga kapatid. Pag-aralan natin, ihanay natin ang mga plano natin. How do we do this? Unti-unti, step by step, phase by phase. Huwag niyong biglain mga kapatid. Educate them in a proper way. Sundan po ninyo yung pong ating tinapik na 10 araw o 12 araw. Yun po muna ang ituro ninyo. Gawin nating sentro si Kristo sa lahat ng pagbibigay. And all selfishness in the church will be healed because Jesus is our COP. Christ, our physician. God bless you po. Put God first and you will never be lost. Amen po. Banal na responsibilidad po. Tatandaan po natin yan. Sabi din po ni, babasahin ko lang po ito at tapos tayo po magsimula na sa Councils on Stewardship. Sabi po dito, tunay po na ang maging modelo dapat sa COP ay ang mga leader mula sa iglesia. Sabi ni Sister Jocelyn Kahobi Eder. At sabi niya po ulit ay kaya mainam na ang mga experiences ng Baan Church ay mapanood ang number 1 ng mga leader ng iglesia. At sabi ni Sister Gemma Kibet, totoo po, dapat mangunguna dyan yung mga church officers sa church para madali po natin ma-share sa mga kapatiran at isa yung pakikinig sa CLPM. Dapat lahat ng mga members sa church kasi iba yung naririnig talaga nila tungkol sa COP. Pero may mga kapatid din tayo, no? Hindi lang nare-record sa resibo, mga nagbibigay sa gawain ng Panginoon, nagdo-donate. So hindi lang nare-record. So ngayon po ay Pastor. Yes po. Sisingit na po ako doon. Ayoko po kasing ma-misinterpret tayo dyan. Opo. Ang ipinupromote po natin dito mga kapatid ay yung salitang donasyon ay hindi po nararapat banggitin sa ating mga tinatanggap na mga pagpapasulong ng gawain ng Diyos because we have nothing to donate. We have nothing to donate. Only God has something to donate.
Siya lang po ang may-ari. Tayo po'y hindi, mga kapatid. Magbabalik lang po tayo. Yung mga bagay na tinatanggap natin ay hindi po sa ating galing yan, sa Panginoon yan. At kung ano man po ang ating pong ibibigay sa gawain ng Diyos, yun po'y ibinabalik lang natin sa Kanya. Sa Kanya po lahat yon. Kaya po yung attitude ng pagdodonate ay yan po ang maghahari sa church. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Siya ang ating pong gagawin, hihikayatin natin ang mga kapatid na sumamba sa Diyos. At bilang bahagi ng pagsamba, tayo po ay naghahanda ng ibibigay pabalik sa Kanya. So hindi po natin dinidiscredit ang generosity ng mga binigay ng mga kapatid sa gawain. Yes po. Ang ating pong ini-encourage dito ay una, yung combined offering plan kasi maapektuhan nito ang local, maapektuhan ang global na gawain ng Panginoon. Pero hindi yun natin nililimit sa combined offering plan. Baka mayroon mga kapatid na mahal nilang gawain, mahal na mahal nila yung school, mahal na mahal nila yung church, ayon nila nakikitang kumukupas yung pintura, and they can give to that. But yung attitude po yung ginagamit natin. Ginagawa natin yon hindi dahil gusto natin mag-donate, kundi tinatawagan tayo ng Diyos that we give in order to worship Him in that act of giving. God bless you po. Thank you po, Pastor Jen. So ngayon po, tayo dadako na sa Councils on Stewardship. Yan po ay panguna ni Pastor Dave Claveria. Pagkatapos po noon ay ang ating pong United Prayer sa Thanksgiving and Supplication, si Pastor Joey Di Ocampo. At ihilingan po natin sa Adoration and Confession, si Pastor PJ Rodrigo. Ayan, mamaya po yun. So pakinggan po muna natin ang special music, yung pong awit, papuri sa ating Panginoon. Pagkatapos, mapapakinggan na po natin si Pastor Dave Claveria. Every time
ating pong God First video bago si Pastor David. Even though some offerings may leave a positive impression on human beings, they may not necessarily impress God. But there was an offering that so greatly impressed Jesus that he called his disciples to watch it. Strangely, he told them that the small amount that the poor widow gave was more than the much that the rich put in that day. Was Jesus promoting small offerings as an ideal, or did he have something else in mind? One thing is sure, God is not impressed by the quantity or large amounts that may be donated. Otherwise, Jesus would have commended those big temple donors. But he was not impressed by their large offerings. Ellen G. White indicates God's criteria for offerings by saying that the value of the gift is estimated not by the amount, but by the proportion that is given and the motive that actuates the giver. Did you notice the word proportion? In Deuteronomy 16:17, we also read, "Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you." That poor widow was commended because proportion is one of God's important criteria by which he estimates an offering, and she gave the highest proportion, 100%. As George Miller said, God judges what we give by what we keep, and she did not retain anything but decided to live by faith, trusting that God would provide for her in his goodness and power. Now, how do we decide how much we give as offering? While the tithe proportion cannot be altered, we may ask the Spirit to lead us in determining the percentage of our income that we will return to God as offerings. That percentage may be increased and will reveal how big our affection, trust, and gratitude are toward him. Jesus is still not impressed by amounts of money, little or much, but he still values the spirit of sacrifice, which may be expressed by the poor and rich alike, according to the proportion given. As we bring our tithes and offerings, may we put our desires last and God first. Put God first, and you will never be last. Pastor David. Okay, God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At purihin po ang Panginoon sa pribilehiyong ito na tayo po muli ay nagkasama-sama para po sa isang mahalagang talakayan, lalo higit po sa ating pong Christian stewardship po, mga kapatid. Sa oras na ito ay nais ko pong mag-share screen para po sa ating pong message ngayong umaga. Okay. Alright. So okay na po, ano? Ang Yes, title Pastor. ang title po, mga kapatid, ng ating pag-aralan sa umagang ito ay isang pribileyo at isang responsibilidad. At nais ko pong simulan ito sa Bible text na makita po sa Matthew 5 verse 14 and 16. Ang sabi niya po ay, kayo ang ilaw na sa libutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay nilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat na nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang Ama na sa langit. So dito po, mga kapatid, ay
ang identity po ng isang manampalataya ay tayo po ay liwanag ng sanlibutan, mga kapatid. At tanong sa atin, paano tayo magiging liwanag, mga kapatid? Sapagkat wala naman tayong liwanag. Sabi po ni Mrs. White sa Signs of the Times, sabi niya, ang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, no, ay wala ho silang liwanag mismo sa kanila hong sarili. But ito po ay galing sa langit, mga kapatid, which na kailangan ho natin ma-reflect po sa sanlibutan. So yung liwanag na ito, mga kapatid, ay galing po mismo sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. And we are only, no, to reflect, no, yung liwanag na ito na ibinigay po sa atin pong Panginoon Diyos. Ang tanong sa atin, paano tayo makapag-reflect, mga kapatid? Paano natin maipahayag, mga kapatid? Sabi po ng Juan 15:5, at ito rin po ay ginamit sa ating pong 10 days of prayer. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Ano ho? Ibig sabihin, a continuous abiding in Jesus Christ, mga kapatid. At ang pananatili sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang po ito sa araw ng Sabado o sa araw ng Miyerkules o sa araw ng Biyernes. Ito po, mga kapatid, ay daily connection sa ating dakilang Diyos. Kung titingnan natin, pag yung sanga po ay hindi po nakaugnay sa puno, later or sooner po, mga kapatid, ito ay mamamatay siya. Ano ho? Kaya ang sabi po niya, we are, kailangan ho nating mananatili abiding in Jesus Christ, mga kapatid. Continuous abiding in Him. As the sun goes forth in the heavens to fill the world with brightness, so must the followers of Jesus shed the light of truth upon those who are grappling in the darkness of error and superstition, mga kapatid. So bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, tayo po ay magbahagi ng katotohanan ito kung saan sa mga tao na sila po ay gumagapang sa kadiliman at ganun din sa maling paniniwala, mga kapatid. Sabi po ng ating pong propetisa, sabi niya, the most solemn truths ever entrusted to mortals have been given to us to proclaim to the world. No? So, tayo po mismo, ang iglesia po, mga kapatid, ay inimbakan ng ating dakilang Diyos ng katotohanan. At ito ay meron tayong pribileyo at responsibility na ipahayag natin ito sa buong sanlibutan. Ang sabi pa ng kadugtong niya, sabi niya ng Acts of the Apostles, sabi niya, the church, ang iglesia ay isang imbakan ng biyaya ng ating pong dakilang Diyos. No? Ang biyaya ng Diyos na ito, mga kapatid, ay ito ay mag-reveal ng kanya pong kapangyarihan at siyang magbigay ng pagbabago at makatulong sa pagbabago ng bawat isa sa atin. Ganon din sa mga kaibigan na atin pong binahiginan ng katotohanan at ng liwanag na ito, mga kapatid. At ang proclamation ng katotohanan ito, mga kapatid,
is our work. Ito ay ating gawain na ating pong palalahanan ang sanlibutan. Ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, ang ating mga kapatid, ang ating pong mga kapitbahay, at ang ating pong nakasalamuha sa araw-araw. Ang bayan ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya nito ng gawain ito, mga kapatid. Walang iba kundi tayo po mismo, mga minamahal na mga kapatid. So, ito po ay hindi po maliit na bagay, mga kapatid. Na pinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos. It is not a small matter that the counsel and purpose and plans of God had been clearly open to us. Mga kapatid, tandaan po natin na si Jesus mismo ay nagbigay ng kanya pong buhay sa bawat isa sa atin. Kita po natin yan. Hindi po maliit na bagay ito na ibinigay ng Diyos ang kanya pong buhay sa atin, mga kapatid, para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan, para sa kaligtasan ng lahat po ng tao sa sanlibutan ito, mga kapatid. Ang ipinagkatiwala sa atin na pribileyo at responsibility, mga kapatid, ay hindi po isang maliit na bagay. Before the foundation of the world, mga kapatid, inilatag na po ng Panginoon Diyos ang kanya pong plano para po sa atin, mga kapatid. Kaya ano po ang purpose ng liwanag na ito, mga kapatid? Ang sabi po ng Matthew 5 verse 16, sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at purihin ang Ama na nasa langit, mga kapatid. Ang ultimate goal po nito, mga kapatid, hindi po mapurihan yung ating sarili, hindi po i-point out ang ating sarili, but maidala natin ang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon Hesus. Makilala nila ang ating Panginoong Hesus mismo, mga kapatid, sa kanilang buhay. Hindi po makilala tayo, kundi makilala po ang ating Diyos na manlalalang at tagapagligtas, na siya ho ang mapurihan sa lahat ng bagay na ito, mga kapatid. That's why, mga kapatid, sa kaulihan, ito po ay isang pribileyo natin at isa din pong responsibilidad natin, mga kapatid. Sapagkat, sabi po ng 1 Corinthians 3 verse 9, tayo po ay laborers ng ating Panginoon Diyos together with our God, mga kapatid. Jesus came in this world. He came to seek and to save which was lost, mga kapatid. And that's why ang isang pribilehiyong ito na maging kabahagi, mga kapatid, ay isang responsibility natin, isang pribileyo natin sa atin pong dakilang Diyos. Bakit? Sabi po, mga kapatid, it is not wonderful that we can receive the rich current grace of the deity and work harmony with Him? What does the deity wants with us? Tayo po ay mahina, tayo po ay may kakulangan, mga kapatid. Pero what can He do with us, mga kapatid? Yes, everything po, mga kapatid, sapagkat if we are willing to surrender all to Him. Tayo po ay mahina, tayo po ay may kakulangan, ngunit tayo po ay pinili ng Diyos, mga kapatid. Ito ay isang pribilehiyo, mga kapatid, sa atin na ibinigay ho sa atin na Panginoon Diyos. God, sa lahat ng tinawag ng ating Panginoon Diyos, bagaman na maramdaman natin na tayo po ay mahina, mga kapatid, God qualifies whom He called, mga kapatid. Tayo po na tinawagan ng ating Panginoon Diyos sa paggawa ng ating Panginoon Diyos, ito ho ay may satukparan natin, bagawa natin
sa tulong ng ating dakilang Diyos. Yes, it is a wonderful privilege, mga kapatid, na maunawaan natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. On the other hand, mga kapatid, this is also a responsibility sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Kaya, ine-expect po ng ating dakilang Diyos na ang katotohanan ito na nasa atin, mga kapatid, ay maibahagi natin sa atin pong mga kaibigan, sa ating nakakasalamuha. Ang ating mga talento na ibinigay ng ating Panginoon Diyos ay maging instrument upang may pahayag ang Kanya pong kalooban sa atin at sa ating lahat at sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid. Yes, in conclusion, mga kapatid, paano natin may sagawa ang lahat ng bagay na ito? The Holy Spirit will empower us. Ang banal na Espiritu ay siyang tutulong po sa atin. Kaya sabi po sa Acts 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Yes, mga kapatid, ang atin pong pagtanggap sa ating Panginoon Diyos ay isa pong pribileyo at isa din pong responsibility na may pahayag natin ang kabutihan ng Diyos, ang Kanya pong pag-ibig, ang Kanyang kamatayan, higit sa lahat ang Kanya pong pagbabalik sa sanlibutan ito. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Salamat po, Pastor David Claveria. Pwede po tayo mag-response, mga kapatid. Amen. 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 Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Salamat po sa magandang presentation ni Pastor David Claveria, mga kapatid. Ano po? At maliwanag, ano? Maliwanag at ating naunawaan na tayo ay may banal na responsibilidad. Ganda, no? Ayun din sinabi ni Pastor Jerry kanina. Banal na responsibilidad natin, ano po, ito, na dapat nating i-share sa mga tao, hindi para lamang sa ating sarili. Gusto kong basahin yung reflection dito na aking nakita, no? Una, ito ay isang banal na responsibilidad sa pagpapahayag ng katotohanan. Ayan. Isa itong banal na responsibilidad ito para ating ipahayag yung katotohanan. At sabi dito ay katotohanan na pinagkaloob sa atin, yung nalaman natin katotohanan, di lamang para sa atin. Para din dapat ito sa iba, ibahagi natin sa iba. Dahil pinagkatiwala sa atin to upang ipahayag sa buong mundo. Napakaganda, no? Pero mo, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ikaw na isang makasalanan pagkatiwalaan ng Panginoon. Di ba? Napakaganda. Bilang tumanggap ng mga banal na kapahayagan na ito, tayo'y tinawag upang ibahagi ang katotohanan sa iba. So, yun, ano? At kaya lang yun, sa point number 2, pag-iwas sa mga pagkagambala sa ating misyon. Kailangan natin iwasan yung mga gumagambala sa ating misyon. Marami kasi, ano? Maraming gumagambala sa ating misyon. Una-una yung ating mga personal na mga pangarap sa buhay. Yan, gusto nating marating. Dapat nating isipin ano ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin, ano po. Huwag yung gusto natin para sa Kanya. Hindi madali yan, mga kapatid, ano. Hindi yan madaling tanggapin, ano. Kasi lahat tayo may mga pangarap. Pero ang masasabi ko sa inyo, sa aking naranasan sa buhay, kung aking nalaman ito nung una pa lang at hindi na ako nagkasakit ng ganun, mas maganda sana. So, ganun talaga, no? Kagaya ni Atty. Junald, siya din ay nagising at lumapit sa Panginoon nung siya ay nakaramdam ng grabing matinding, ano, no? Sa kalagayan. Ganun din naman ako, nakarelate ako sa kanya. So, sabi ko nga ay, bakit ganun ang tao? Hihintay pa bang magkasakit ng malupa para talagang sumuko sa Panginoon?
well and good kahit papaano naman at least sumuko. Meron kasing iba na nagkasakit na talaga ay ayaw pa talagang sumuko, ano. So, ma-pride pa rin lalo na yung mga matataasang posisyon sa gobyerno, sa buhay, matataas ang pride yung mga yan. Minsan ayaw talaga nila, no? Ayaw talagang maniwala sa Diyos. Pero tayo mga tao na mabababa lang ay nakakaunawaan natin yan, ano po mga kapatid. At isa pa sa point number 3, yung pribileyo ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Yan. Kahalagahan ng pagkaunawa ng kalooban ng Diyos. Dapat nating malaman ano ba yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Well, then, sabi ko nga, dapat yan ay mapapalapit tayo sa Kanya. Yan. Salamat po sa magandang lesson na yan. At kanina nga, sabi ko sa reflection ng mga kapatid, tsaka ni Pastor Jerry, isa yung sasagot na tanong ni Ate Revy sa akin, ano? Tungkol sa mga bagong binyagan. So, yeah, mga kapatid, banal na responsibility natin na sabihin sa kanila. Ano? At ang Holy Spirit ang bahalang tumulong sa kanila na maunawaan nila yon. Ang Holy Spirit ang bahalang tumulong sa atin para masabi natin sa kanila yon sa mabuting pamamaraan. Ano po? So, yan. Sabi nga ni Risa, ay dapat ay mapanood na lahat ang video ng Baan Church. Yes po, no? Dito sa amin, kailan sundin natin yung way ng Baan Church kung paano sila nagtagumpay. Inuna nila i-educate yung mga leaders kasi ang unang susunod dapat ay ang mga leaders. Kaya sa amin, naaprobahan kahapon na manunood kami niyan. Mga leaders muna, department leaders and church board members. Sa Sabado after ng AY, kami manunood at magre-reflect. Una na isip ko pwedeng Zoom na lang o kaya sa link na lang. Kaso mas maganda kung may reflection, ano, face to face. So ayan ang aking nakita, kaya kami manunood para kami manood, matuto at mag-reflect, ano. Tinadalangin ko sa Panginoon na ang bawat isa ay makilos ng Holy Spirit, ano po. Ayan, may mga nakausap po akong kapatid matagal na sa church, di pa rin alam ang even tithes and offering and worshiping to God. Totoo po yan, Nanay Nerissa. Dahil nga, marami din naman sa atin matagal na sa church ay nahihiyang pag-usapan ng stewardship. Alam nyo, nakita kung bakit. Dahil hindi rin natin talaga naunawaan, hindi naman talaga pera-pera talaga yan. Puso sa puso po yan ang atang stewardship. Yan yung dinain ko kahapon, Hindi pala pera sa pera lang. Nagkamali ako ng aking pagkaunawa dyan dati. Kala ko pag-usap ang stewardship ay pera-pera lang. Hindi po, mga kapatid, ano. Yan ay puso. Ang ating ino-offer ay puso. Tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay at ating sinuko ang ating buhay. Ino-offer natin ang ating puso sa Kanya. Kasunod nun yung paggawa, yung ating pisikal na pangatawan, ang ating oras, yung bulsa, wala yan. Maliit na portion lamang yan ng stewardship, ano po. Ang mahalaga yung puso. Hindi mo magagawa magbigay ng bulsa mo kung yung puso mo hindi mo na ibigay. Sabi nga ni Pastor Nelvin ay ano yung ginamit niyang term, maaaring magbigay ng hindi umiibig, ganun ba yun? Pero hindi maaaring umibig ang hindi nagbibigay. So ganun, ano? Kung umibigay ka ay dapat may pag-ibig. Hindi ka pwedeng magbigay na walang pag-ibig. Hindi pagbibigay yun, ano po. Yun ay ano lamang ay pagkukunyari, ano? Pakitang tao. Ganun, ano. Hindi ko alam yung eksaktong term na ginamit niya, pero ganun, ano. So ayan, pakisama po sa panalangin ang San Leonardo Church na maging maayos po ang lahat ng plano namin na makipag-worship sa mga bagong binyagan. Nawa po itulungan po ng Panginoon na maisagawa namin at makapag-start na kami mamayang gabi. Thanks po. Ay, maganda po yung plano niya. Siyempre, pag magandang ganyan, ay dapat, at tunay yan ay gagabayan ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi, ano. Sigurado yan, ano. Isama natin sa panalangin. Salamat sa Diyos. Di niya rin ako binibitawan at pinagkasakit sa lahat ng pagkakamali sa aking buhay. Pinagkasakit. Yan po, no. Nanay Nerissa, nakarelate tayo dyan. Na tayo ay kahit pa paano
ano man yung ating mga pagkakamali, nalaman natin yung totoo, yung tama, naunawaan natin. Kaya ang ating responsibility, ang ating banal na responsibility, i-share din naman sa iba, no? Zoom na lang bro para makasama ako. Ate Reby, kung Zoom naman. Actually, Ate Reby, unay lang namin yung gapan. Susunod din namin yung mga anak ng gapan. Kasi pag Zoom, Ate Reby, ay hindi makaka-join yung iba. May mga trabaho. Kaya Sabado namin pinili after ng AY. At isando na kami. Kung Zoom naman, ay hindi kasi makapokus. Hindi makakapokus sa panonood, pakikinig, at saka sa reflection. Maganda talaga face to face. At pagka Zoom, hindi makaka-merienda. Mas maganda yun. Nandun tayo talaga. Huwag po kayo mag-alala, Ate Reby. Nakapanood naman kayo sa devotional. Ulitin lang namin yon at mag-reflect kami. Marami kasing hindi nakapanood, ano. Kaya gusto nating mapanood nila. Hindi ako. Hindi ang gusto ng Panginoon na malaman ng lahat yun. Sabi ko nga, ay malaking nawala sa kapatid na hindi nakapanood nun, di ba? Ayan. Puso muna at susunod ang bulsa. Tama yan, Ate Reby. So, ayan, sa ating natutunan, ating banal na responsibilidad yan. Ano? Tayo manalangin, mga kapatid. Kung kayo wala ng mga karagdagang prayer request, tayo po ay manalangin. Teka muna. Tinitingnan ko lang kung meron ako na-miss sa taas. Ano po? Wala naman. Sige po, let's pray po mga kapatid. Samahan nyo ako manalangin. Huwag kayong alis dyan. Sige po, let's pray. Nasaan na yung aking... Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po ulit sa umaga na ito na kami ay muli nyo sinamahan. Sa umaga na ito muli namin makita ang iyong pag-ibig. Unang-una sa aming devotional kanina na ito ay tunay na nagbigay sa amin ng kaliwanagan. At kami ay sa halimbawa ni William Miller, natuto kami na kami ay maging tapat sa aming mga pangako po sa inyo. At kami ay huwag magduda sa inyong kakayanan at huwag magdahilan sa aming mga pagtawag niyo po sa amin, sapagkat kayo ay mangungusap, kayo gagawa sa aming buhay upang ang inyong layunin sa mundong ito ay aming magampanan para sa amin. Salamat po sa halimbawa ni William Miller na isang tapat na pagsunod sa inyong panawagan. Nawa kami rin naman ay makasunod kagaya ni William Miller, na kung saan ito ay isang banal na responsibilidad ng bawat isa sa amin. Na hindi naman ang aming natutunan dito sa lesson sa aming umaga na ito sa pamamagitan ng CLPM. Nawa ang aming banal na responsibilidad na ito na ipahayag ang katotohanan na aming nalaman ay patuloy naming maisagawa. At salamat din sa inyong layunin, sa inyong pagbibigay sa amin ng karapatan, karangalan na magamit kami sa pagpapalaganap na inyong layunin sa banal na kaligtasan ng bawat isa. Salamat at kami isang instrumento na magagamit upang ang bawat isa ay ma-educate sa tunay na layunin ng stewardship, tunay na kahulugan ng stewardship. At ito ay makatutulong sa aming paglago bilang isang Kristiyano, tapat na mananampalataya, at higit sa lahat paglago ng bawat iglesia locally and globally. Maraming salamat po, O dakilang Diyos. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, nais ulit namin isama sa panalangin si Sister Abel Hermino, na siya ay patuloy nagpapagaling gamit ang mga herbal medicine. Nawa patuloy na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ganyan din naman si Brother Ramon Hernandez, sa kanyang patuloy na magpapagaling din. Ay siya, kasi kayo po ang kanyang pagmamahal, ang kanyang maranasan. Dalangin din po namin si Sister Joy, na anak ni Kuya San Erelia.
saan man po siya naroon, ano man ang kanyang kalagayan, niyo po siyang dinggin sa kanyang mga pangangailangan. Dalangin din po namin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Marami po kami mga prayer request o dakilan Diyos, kayo po nakakalam na aming puso, ng aming laman, ng aming mga puso at isipan sa sandali na ito. Kasama namin sa panalangin ng sambahayan ni Sister Teresita Tair Reyes. Kasama na yung kanyang mga apo, mga anak, na patuloy na makita nila ang inyong kabutihan. Gayun din ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kanyang mga kaanak sa malayo, ang kanyang apo, mga anak at mga manugang. Patuloy na sila isamahan sa kanilang pamumuhay araw-araw at patuloy na makita ang inyong pag-ibig. Ang sambahayan ni Ate Reby, kasama na yung kanyang mga anak na sa malayo, ang kanilang iglesia, ang kanilang gagawing pag-worship sa mga bagong pinyagan, kasama mga bagong pinyagan. Ito ay inyong kalooban o dakilan Diyos. Maaari nawa na ito ay samahan niyo po sila na magawa nila ito simula na mamayang gabi para lumakas, tumatag ang kanilang pananampalataya at patuloy na maibahagi nila sa mga bagong binyagan na ito ang katotohanan na aming natanggap, dahil ito ay aming isang banal na responsibilidad na kanilang malaman. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Ano man ang kanilang mga pangailangan, ano man ang kanilang mga pasasalamat sa mga sandali na ito, ay aming nilalapit po sa inyo ang kanilang pamilya. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ay ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan ni Sister Vicky, ang sambahayan ni Ate Lorna, kasama na si Brother Buboy sa kanyang nalalapit na mga pagtatapos sa mga training. Samahan niyo po siya para sa kanyang paglago at huwag niyo po siyang hayaang mapalayo po sa inyo, dakilan Diyos, na siya ay patuloy pa rin magamit sa gawain kahit na siya ay nagtatrabaho at anuman ang kanyang kalagayan sa buhay. Sa kanyang natutunan sa kanyang buhay, patuloy na siyang magamit sa gawain para sa katatapos ng gawain. Ganyan din ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama na ang kanyang mga anak, ang guys, ganyan din ang mga teachers, ang mga pupils, ang mga parents ng mga bata na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa sa pamamagitan ng inyong mga resources, ang inyong mga binibigay sa aming karunungan ay maipasa din naman namin sa kanila, dahil ito ay aming banal na responsibilidad. Sama din namin sa panalangin ang sambahayan ni Brother Edwin Gumabon o dakilan Diyos. Alam namin na sila rin ay may mga kahilingan sa kanilang buhay. Inyo po itong tingin ayon sa inyong kalooban. At gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na Sister Hannah. Patuloy na ang inyong pagmamahal ang kanilang maranasan sa bawat sandali. Gayon din ang sambahayan ni Sister Janet Gatmaytan, kasama na si Brother Jojo Gatmaytan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pagme-maintenance, ang kanyang gawain. Patuloy siya ang inyong ingatan sa araw-araw na kanyang pamumuhay. Gayon din ang sambahayan ng bawat isa na nakikinig ngayon na hindi namin nabanggit, ay kasama po namin sa panalangin. Gayon din ang sambahayan ni Nanay Fina, sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, ang sambahayan ni Sister Nympho Rivera. O dakilan Diyos, marami pa kaming kahilingan at pasasalamat. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawaran niyo po kami kung saan mga kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nag-shares. Salamat sa mga na-bless sa umaga na ito. Salamat sa Panginoon. Ating patuloy na mararanasan ng kanyang pag-ibig. Ano po? Salamat sa devotional na ito. Natuto tayong gumising ng umaga. Si Brother Jake Cruz. Amen. Salamat po sa pakikinig. Sinama ko naman kahit hindi ko nabanggit yung pangalan mo. Sinama kita sa prayer. Yung mga nakikinig sa background. So ayan, mag-comment po tayo ng mas maaga para tayo ay maisama natin kayo sa panalangin. Ano po? So ayan, purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Ang oras ay 5:58, sakto lamang sa oras. Bukas ulit, iniimbitahan tayo ni Jesus na muling makinig ng kanyang salita, matuto. Tayo ay patuloy na lumago spiritually. Paglago na spiritual, kasabay na paglago ng iglesia. God first morning po sa ating lahat.
to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.